Hindi yan ang dapat mong ikabahala. Isipin mo kung ano ang susunod mong gagawin. Naramdaman talaga ni Roll na dead end ang pinasok ni Melissa. Kung hindi ang sarili niya, walang makakaligtas sa kanya. Dahil hindi siya karapat-dapat para sa simpatya ng sinuman. Naikuyong ni Melissa ang kanyang mga kamao at malamig na tinanong si Roll, nahihiya ka rin sa katawan ko. Gusto mo akong tulungan kapag ako ay nasa pinakamasakit at pagkatapos ay samantalahin ang pagkakataon na angkinin ako. Nawala ka ba sa isip mo? Hindi man lang nag-abalang tingnan siya ni Roll. Huminga ng malalim si Melissa at sinabi kay Roll, I don't need you to pretend to have good intentions. Isa lang ang hiling ko ngayon. Iuwi mo na ako. Dapat may mga reporter at paparazzi sa labas. Sa kalagayan niya ngayon, hindi niya kayang harapin ang mga ito. Tumakas si Zelda sa isang lugar at hindi na makontak. Kung tutuusin, isa rin siyang nakatanggap ng tulong mula sa mga dahwa. Napaisip si Roll at sinabing, magpalit ka muna ng damit. Hihintayin kita sa labas. Nagsuot si Melissa ng hindi mahahalata na sportswear at lumabas ng ospital kasama si Roll. Gayunpaman, nang itulak niya ang pinto ng apartment, nakita niyang magulo ito. Ang lahat ng mahahalagang bagay ay kinuha. Maliban sa manager niya na maisusi ng apartment niya, wala nang ibang tao. Lubos na naunawaan ni Melissa kung ano ang isang desperado na sitwasyon. Napaluhod siya sa lupa sa sakit at napasigaw. Dahil sa kabutihan at katuwiran, hindi direktang umalis si Roll. Sa halip, inalalayan siya nito sa sofa at tinulungan siyang maglinis ng lugar na mapagpahingahan. Ngunit ang gayong simpleng aksyon ay nakuhanan ng paparazzi sa labas ng apartment ni Melissa. Pagkatapos, ang balitang ito ay agad na na-upload sa internet, si Dahwa Artist Director Roll ay yumakap sa kaliwat kanan na umiibig kina Serena at Melissa, ang mga artista sa ilalim ng dahwa. Mayroon ding mga taong nanunuya kay Roll sa paggamit ng kanyang otoridad para gumamit ng mga taktika laban sa mga artista. Kasabay nito, sinamahan ni Arya si Serena sa kanyang apartment. Nakita nilang dalawa ang nakakatakot na balitang ito na magkasama. Nang makitang tinutulungan ni Roll si Melissa sa screen, pinatay ni Serena ang telebisyon sa inis. Huwag mo na masyadong isipin. Walang kinalaman si Roll kay Melissa. Hindi ko siya tao. Walang kinalaman sa akin ang nangyari sa pagitan nila. Pumuso si Serena at sinabi kay Arya, huwag mong sabihin sa akin na sa tingin mo ay may kinalaman ako sa kanya. Huwag ka masyadong mag-isip. Bagaman ako ay kasalukuyang nasa panahon ng pag-ibig, hindi ako interesadong maging madrasta ng isang bata. Nakita ni Arya na napakatindi ng reaksyon niya at naramdaman niya ang may mga senyales ng mga nangyayari, sinasabi ko lang. Higit pa rito, ang mga mamamahayag ay palaging nagustuhan upang makahuli ng hangin at mga anino. Maliban kung ang gustong paniwalaan ng mga taong nakakita nito, o tatawagan ko si Roll at tanungin siya ngayon. Huwag! Nakita ni Serena na nilabas talaga ni Arya ang phone niya at kinakabahan siyang pinigilan, alam mo ang sitwasyon ko. Ang isang babaeng tulad ko, na niloko ng isang hamak sa loob ng ilang taon at nagpalaglag, sino ang magkakagusto sa akin? The reason I still believe in love exists is because I have seen many real examples, such as you and the Chief Executive Officer. Pero hindi ko inaasahan na gagawin ito ni Roll. Magaling siya, pero hindi lang siya mabait sa akin, mabait din siya sa lahat ng artista sa kumpanya. Kung ang isang lalaki ay hindi espesyal sa iyo, ito ay hindi pag-ibig, ito ay isang magandang pakiramdam. Lampas na ako sa edad ng nakakabaliw na pag-ibig. Gusto ko lang humanap ng matitira. Bakit hindi ako pumunta sa France? Narinig ko na ang mga lalaking Pranses ay napakaromantiko. Matapos marinig ni Arya ang mga katagang ito, lalo pang nagdurugo ang kanyang puso para sa kanya. Upang masabi ang mga peklat ng nakaraan sa tulad ng isang nakangiting paraan, gaano ito hindi komportable. Sige, kasalanan ko. Tiyak na hindi ko babanggitin ang bagay na ito sa harap mo sa hinaharap. Pupunta ako sa Ocean Faction para makibahagi sa paggawa ng pelikula sa loob ng ilang araw. Gusto mo bang sumama sa akin? This time, baka mas matagal pa. Siguradong malapit kang sasamahan ng manager mo. Hindi ako magiging bumbilya. Kinawayan ni Serena ang kanyang kamay at hinikayat si Arya na bumaba. Halos kalahating oras nang naghihintay sa baba ang luxury sports car na iyon. Sobrang clingy sa asawa niya. May trabaho.
Paliwanag ni Arya, kung gayon, dapat kang magpahinga ng mabuti. Makikita kita pagbalik ko. Alam ko. Bilisan mo at umalis ka na. Pagkatapos ay umalis si Arya sa kanyang apartment. Pagbaba niya ay pinagbuksan na siya ni Allen ang pinto ng sasakyan. Pagkatapos noon ay umalis na silang dalawa. Nakahiga si Serena sa malaking kama sa bahay. Hindi niya talaga alam kung bakit naging komplikado ang kanyang kalooban. Dinyal niya ang numero ng dati niyang kaibigan at nangakong makikipagkita siya sa lalaki sa blind date. Marahil pagkatapos ng unang hakbang, magiging mas madali ito. Nang matapos ang pakikitungo ni Raul kay Melissa, bumalik siya sa kumpanya para magtrabaho. Sa daan, nakasalubong niya si Martin. Kasama mo ba talaga si Melissa? At paano si Serena? Nang marinig ang mapurol na pangusap ni Martin, nataranta si Raul. Ano bang pinagsasabi mo? Paano si Serena? Hindi ba siya nagpapagaling sa bahay? Hindi ka ba interesado sa kanya? Kung gayon, bakit ka nagpaulan at nagkasakit para sa kanya? Para sa trabaho yan. Kung ikaw iyon, ginawa ko rin iyon. Mabilis at mahinahong sagot ni Raul. Talaga? Nasaan si Melissa? Pareho. Walang imik na tumingin sa kanya si Martin. Kung ganoon, ikaw talaga ang Superman ng kumpanya namin. Itatalaga ko sa iyo ang susunod na misyon upang iligtas ang Earth. Habang nag-uusap sila ay nakita nilang sumulpot si Zelda sa sulok sa harapan nila. Ano ang ginagawa ng isang manager na malapit ng tanggalin sa kumpanya? Gusto kong ipadala ang mga dokumento sa Pangulo. Aalis muna ako. Pumasok si Martin sa elevator. Napatingin si Raul sa direksyon ni Zelda. Isang magnanakaw na nagnakaw lang sa apartment ni Melissa ang nangahas na magpakita dito ng lantaran. Lalakad na sana siya nang huminto siya sa kinatatayuan niya. Siguro tama si Martin. Masyado daw siyang nagmamalasakit. Bilang medicinal artist director ng kumpanya, may mga bagay na kailangan niyang harapin dahil responsibilidad niya ang pag-aalaga sa trabaho at buhay ng artista. Maliban sa nag-iisang pagkakataon kung kailan niya matapang ang ulan para kay Serena, nagmula ito sa kanyang tunay na puso. Ibinaba ni Raul ang kanyang ulo. May mga bagay na baka hindi na niya masabi ng malakas, dahil kahit siya mismo ay hindi maipaliwanag kung bakit nag-init na naman ang puso niya na tahimik sa loob ng maraming taon dahil kay Serena. Maaari niyang baliwalain ang kalokohan ng media tungkol sa kanya at kay Melissa, ngunit sa sandaling nalaman niya, pinalabas niya ang Public Relations Department ng ibang balita para pagtakpan ang bagay na ito. Mukhang nag-aalala siya na baka may mag-isip masyado. Dahil sa pagkadismaya, hindi siya mapakali na tanungin ang balak ni Zelda na pumunta sa kumpanya. Palihim niyang inutusan ang security supervisor na bantayan si Zelda, saka tumalikod at bumalik sa opisina. Kailangan niyang kumalma bago niya malaman ang iniisip niya. Matapos bumalik si Zelda sa kumpanya, nakatagpo siya ng mga hadlang sa lahat ng dako. Hindi naging madali para sa kanya na makahanap ng dating manager at kasamahan na dati niyang pamilyar. Ngunit bago pa siya makalapit sa kabilang partido, pinigilan siya ng pinuno ng seguridad. Pakiramdam ni Zelda ay parang isang magnanakaw siyang binabantayan. Siya ay labis na nalungkot at nagmamadaling pumasok sa opisina ni Raul. Anong ibig mong sabihin? Ako ay empleyado pa rin ng Dahua. Bakit ka naghahanap ng maninilip sa akin? Sinisikap kong protektahan ang mga lehitimong karapatan ng kumpanya. Kung tutuusin, kailangan kong bigyang pansin ang mga suspect na nagnakaw. Huwag masyadong lumayo. Dapat mas alam mo kaysa sa akin ang nangyari sa apartment ni Melissa, di ba? Nilinaw ito ni Raul. Ayaw niyang makitang nag-iingay si Zelda dito. Biglang napatulala si Zelda. Hindi niya inaasahan na hulaan siya ni Raul. Pero ayaw niyang aminin kaya pinabulaanan niya, hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung ang tinutukoy mo ay ang paghahanap ni Dahua ng makakatalo kay Melissa, pwede kitang kausapin dahil binugbog din ako. Nang marinig iyon ni Raul ay tinignan niyang mabuti si Zelda. Tila may dahilan si Melissa sa hakbang na ito. May isang tao sa kanyang tabi na walang tigil sa pag-ihip ng hangin sa tabi ng kanyang tenga. Kahit anong sabihin ni Zelda, sa mata ni Raul, isa lang siyang rogue clone. Umalis ka na. Ipapadala ko sa iyo ang sulat ng pagwawakas sa lalong madaling panahon. Hindi ka na empleyado ng Dahua. Galit nang umuso si Zelda. Alam niyang ito ang desisyon ni Allen.
Kahit na magdulot siya ng kaguluhan dito, hindi nito mababago ang kalalabasan. She cursed in her heart and left Rose's office in a huff. Gayunpaman, hindi siya direktang umalis sa Dahua. Sa halip, naglakad-lakad siya sa lounge sa koridor at pinanood ang pag-uusap ng mga artista. Naghintay siya ng pagkakataong bumagsak sa lupa at matagumpay na kinuha ang telepono ng isang artista. Naiinis na tinitigan siya ng babaeng artista. Anong ginagawa mo? Nahulog ako nang hindi sinasadya. Pasensya na. Ngumiti si Zelda. Di ba ito ang manager ni Melissa? Bakit nasa kumpanya pa siya? Huwag mo siyang pansinin. Mababaliw na yata siya. Oras na para sumayaw. Tara na. Karamihan sa mga artista ay hindi nagdala ng kanilang mga telepono sa panahon ng pag-ensayo. Hindi nila napansin na may nawawala sa kanilang mga telepono. Sa oras na ito, lumabas si Zelda sa kumpanya at ibinigay ang teleponong ninakaw niya kay Stanley. Ang iba ay depende sa iyong kakayahan. Tumingin si Stanley sa kanya nang may pagdududa. Sigurado ka bang may mga dumi dito na gusto ko? Tapos, sila ang mga artista ng Dahua. Dapat mayroon sila. Sige, hahanapin ko ang technical staff para i-unlock ang telepono. Sa panahong ito, nagkaroon ng malaking pagbabago ang Brilliant Entertainment. Nagsimula silang mag-alaga ng mga mang-aawit at mga cross-realm artist na nakatuon sa packaging ng mga indie actor. Tulad ng para sa Auray at Sonsand, binago din nila ang kanilang direksyon ng pag-unlad. Matapos mawala si Melinda ng ilang sunod-sunod na magagaling na katulong, nagsimula siyang maghanap ng mga bagong kandidato. Sa pagkakataong ito, ang Skywings at Dahua ay dumanas ng malaking pagkatalo. Ang mundo sa labas ay hulaan kung susuportahan ng mga Dahua si Arya pagkatapos nilang ipagbawal si Melissa. Ang vice-presidente ng Skywings ay bumalik din mula sa ibang bansa. Sa malapit na hinaharap, isang matinding labanan ang susugod sa pagitan ng Skywings at Dahua. Dahil sadyang iniiwasan ni Arya ang paksa ni Allen sa panayam, gusto niyang gamitin ang sarili niyang lakas para makuha ang pabor ng audience. Ayaw niyang gumastos pa si Allen sa kanya. Dahil dito, ang dami ng impormasyon na mahahanap ng mga mamamahayag ay paunti-unti. Hindi nagtagal matapos ay ban si Melissa, pinirmahan ng Vice Presidente ng Skywings na si Michelle ang isang high-profile mixed-blood female star. Sa kanyang sexy figure at clear facial features, nakakuha siya ng maraming atensyon at puntos. Ang labas ng mundo ay nagsimulang hulaan kung ito ay isang bagong artista na espesyal na sinanay ng Skywings upang labanan ang Dahua. Si Arya kaya ang maging pangalawang Melissa na supilin ang kayabangan ng Skywings. Mula sa isang tiyak na pananaw, ang pagkakakilanlan ng vice-presidente ng Skywings, si Michelle Winston, ay napakahiwaga din gwapo siya at matikas. Kumpara kay Allen na kasing lamig ng yelo ang trato sa babaeng artista, lahat sila ay tinanggap niya. Siya ay napakapopular sa mga babaeng artista. Pagbalik niya sa bansa sa pagkakataong ito, halatang gusto niyang turuan ng leksyon si Dahua. Gabi na, kaswal na binaliktad ni Arya ang pinakabagong entertainment page at nakitang may nagkumpara talaga kina Allen at Michelle. Mula sa kanilang taas, uri ng dugo at maging sa kanilang mga kalamnan, isa-isa niyang sinuri ang mga ito. Madalas na nakabold at casual na damit si Michelle sa publiko. Nakuha na ng mga reporter ang mga larawan ng kanyang mga kalamnan sa tiyan. Pero laging low profile si Allen at bihira lang gumawa ng ganyan. Ang labas ng mundo ay nalilito tungkol sa maraming impormasyon niya. Marahil ay hindi alam ng iba, ngunit sa mga mata ni Arya, ang figura ni Allen ay hindi maaaring ihambing ng sinuman. Kahit na ang Michelle ay may magandang hitsura at talento, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan nila ni Allen. Kakaligo lang ni Allen at bumalik sa kanyang kwarto nang makita niyang may interes na nakatingin sa phone niya si Arya. Lumapit siya para tingnan ang picture sa screen at bahagyang kumunot ang noo. Kinuha niya ang telepono at binuklat bago nagtanong, siya at ako. Panalo ka. Saan ako mananalo? Umupo si Allen sa kama at hinawakan si Arya sa kandungan niya. Bumulong siya sa kanyang tainga, hitsura, figura at katayuan. Lahat sila. Sa puso ko, walang makakapantay sayo. Kung nakakuha ka ng 10,000 puntos, makakakuha ka ng buong marka. Mayroon lamang silang 3 digit sa pinakamaraming. Matapos marinig ni Allen ang mga salita ni Arya, ipinakita niya ang isang malalim at kaakit-akit na ngiti.
Tumalikod ito at idiniin siya sa kama. Ginamit niya ang kanyang mga kamay upang kontrolin ang kanyang mga kamay at bahagyang hinalikan, kung gayon ay gagantimpalaan kita. Itinaas niya ang kaliwang kamay at pinatay ang ilaw sa kwarto. Sa dilim, bahagyang namula ang mukha ni Arya, hindi pa ako naliligod. Hindi na kailangan. Pagkabalik ni Michelle sa China, kinapanayam siya ng mga mamamahayag sa iba't ibang okasyon. Siya ay palaging napaka-casual. Minsan kapag maganda ang mood niya sa mga lansangan, hinahayaan niyang kumuha ng litrato ang mga reporter. Siya ay nagmamaneho ng isang sports car para dalhin ang maihalong babaeng bituin sa Skywings nang siya ay mahuli ng mga mamamahayag. Kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing, sa entrance ng Skywings, maghihintay ako ng 10 minuto para sa iyo. Kung makakaya mo, tatanggapin ko ang interview mo. Siyempre, ang mga reporter ay nagmaneho ng husto at tumakbo sa pasukan ng Skywings. Hinubad ni Michelle ang kanyang sunglasses at ngumiti. Kinawayan niya ang kamay at sininyasan ang mga reporter na pumasok. Mr. Michelle, pumirma ka ng kontrata sa napakalakas na mixed-blood female star sa sandaling bumalik ka sa bansa. Posible bang gumawa ng malaking hakbang ang Skywings sa malapit na hinaharap, tulad ng pagsasamantala sa pagbabawal ng dahwa kay Melissa para magbigay ng malakas na suntok? Mr. Michelle, ikinakalat ng internet ang comparative data sa pagitan mo at ni Director Jones. Tungkol dito, ano sa palagay mo? Ano sa tingin mo ang pinagkaiba ninyong dalawa? Tila inaasahan ni Michelle ang direksyon ng panayam ng reporter. Napangiti siya ng natural. Mabuti na lang at binibigyang pansin ng netizens ang mga aktibidad ko. Ang Skywings at Dahua ay palaging magkaribal. Kung may kompetisyon, mas lalakas ang entertainment industry at mas magsisikap din ang mga artista. Tungkol sa iba't ibang aspeto, tumitingin ba sila sa mga babae? Napangiti si Michelle at naglakad papasok sa Skywings building na maihalong dugo sa balikat ng babae. Dati-rati wala pang babae si Allen. Bagamat curious ang outside world sa kanyang relasyon, hindi nangahas ang media na bulag na isulat ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, pagkatapos makinig sa mga salita ni Michelle ngayon, ang mga mamamahayag ay patuloy na nanghula. Hindi kaya nagustuhan ng Chief Executive Officer ng Dahua Entertainment ang mga lalaki. Kung ikukumpara kay Michelle na hindi mabilang ng mga kasintahan, ang paraan ni Allen sa paggawa ng mga bagay ay masyadong mababa. Hanggang ngayon, wala pang anumang senyales ng paggalaw na nagpapatunay na siya ay malapit na nakipag-ugnayan sa isang babae. Bagamat kamakailan niyang inanunsyo na siya ang manager ni Arya, ipinadama sa lahat ng panayam ni Michelle na tila ginagamit niya si Arya bilang isang kalasag upang itago ang ilang katotohanan. Halos magdamag, kumakalat ang mga tsismis na tila gusto ng Pangulo ng Dahua ang mga lalaki sa lahat ng bilog, ngunit walang nangahas na hayagang magtanong sa mga tao ng Dahua. Hindi pwede. Bakla ba talaga siya? Siguro. Mas lumalaban daw sa outside world ang mga tulad nila. Siguro all this time ay nagpaka-low profile lang siya para lang maprotektahan ang kanyang sikreto at ang kanyang manliligaw. Pero di ba nililigawan niya si Arya? Lahat ng iyan ay hype. Maaari bang ipaliwanag ang industriya ng palabas sa isang pangungusap o dalawa? Sa palagay ko, sinasadya ni Michelle ang pagkalat ng mga chismis. Marahil ay nagretiro na siya sa kasal at ayaw niyang ilantad ang kanyang pribadong buhay. Kailangan bang maging playboy ang bawat lalaki? Kung nagpakasal na si Allen, hindi niya dapat kinakausap si Arya. Hindi ba ito dayaan sa publiko? Dahil ang balita ay random na haka-haka lamang ng ilang maliliit na website ng media, walang tiyak na ebidensya. Marami pa ring nagdududa, ngunit kumalat na ang balita sa Dahua. Matapos buksan ni Arya ang entertainment news ngayon, sinabi niya kay Allen, pupunta kami ni Luna para tingnan ang mga damit ng bagong season sa hapon. Pupunta ka ba? Mayroon pa akong mga dokumentong dapat harapin. Magili na tinapik ni Allen ang kanyang mga kamay, pumunta kayo at pumili ng gusto ninyo. Pagkasabi nun ay pumasok na siya sa study room. Gayunpaman, nag-aalala pa rin si Arya. Nakipag-appointment siya kay Luna para pumunta sa susunod. Nagdala siya ng kape sa study room at sinamahan si Allen na alisin ang lahat ng mga dokumento. Bakit hindi ka pumunta? Ibinaba ni Allen ang kanyang panulat at nalilitong tumingin kay Arya. Lumapit si Arya at yumakap sa kanyang mga braso. Nakita ko kung paano kanila siraan.
Nagalit ako. Wala na ba akong magagawa? Kahit na ipinaliwanag niya ito sa media, maaari itong bigyang kahulugan bilang isang dahilan para kay Allen. Tumingin sa kanya si Allen at mahinahong sinabi, hindi siya maapektuhan ng mga pakulo niya. Nakipag-ugnayan ako sa Winston family at hiniling sa kanyang ama na disiplinahin siya. Kung tutulong ako sa pagdidisiplina sa kanya, hindi maganda ang ending nito. Kilala mo ang ama ni Michelle? Nakapagnegosyo na kami dati. Pagkatapos ng lahat, ang bilog na ito ay hindi masyadong malaki. Bagamat magkalaban ang dalawang pamilya, kailangan pa rin nilang panatilihin ang magandang reputasyon. Maaaring pabayaan ni Allen ang mga aksyon ni Michelle dahil sa nakaraang henerasyon ng pamilya Winston, ngunit kung gagawin niya ito muli, siya mismo ang dapat na magdala ng mga kahihinatnan. Hindi inaasahan ni Arya na may ganoong relasyon ang Dahua at Skywings. Kung gayon, paano tumugon ang pamilya Winston? Ibinalita nila ang usapin ng pagkakasundo at inanyayahan kami sa isang salu-salo sa hapunan. Inilabas ni Allen ang isang imbitasyon na kakapadala lang niya. Ang kanyang ama at ang aking tiyuhin ay dadalo sa piging. Tito! Itinagilid ni Arya ang kanyang ulo at nagtanong, kung gayon, gusto mo rin akong pumunta? Dahil malinaw na sinabi ni Allen na kami iyon. Sooner or later magkikita pa rin tayo. At dahil hindi pa nasasapubliko ang relasyon natin, ikaw ang magiging kasama kong babae. Nakita ni Allen ang kaba ni Arya at mahinang sinabi, kung hindi, paano ka magiging komportable kung hindi mo ito nakikita ng sarili mong mga mata? Umiling si Arya, hindi ako natatakot na maging kasama mong babae. Nararamdaman ko lang na kung ganito ang kapayapaan natin, hindi ito makakabuti sa kanya. Kung ito ay bagay ng ibang tao, si Arya ay hindi mag-aalala sa lahat. Dahil lang sa maisumisira sa reputasyon ni Allen, kaya naalala niya ito sa kanyang puso. It's a matter of its reputation. Ang paggawa nito ay talagang masyadong nagmamadali. Ngumiti ng makahulugan si Allen. Isang matalim na malamig na kislap ang sumilay sa malalalim niyang mga mata. Ikinawit ni Arya ang braso sa liig niya at ngumiti. Nasa akin ang iyong mga salita. Sa kakailan ang handaan? Sa gabi pagkatapos bukas. Ano? Kaya maaga. Tatawagan ko si Luna. Pupunta ako at pipili ng damit ngayon. Pagkatapos magsalita ni Arya, dali-dali niyang kinuha ang phone niya at bumaba. Nandoon din kasi ang tito ni Allen. Ito ang unang beses na nagkita sila. Nais niyang mag-iwan ng magandang impresyon sa kanya at maghanda na makilala ang pamilyang Jones sa hinaharap. Umupo si Allen sa study room at nakita niya si Arya na tumatakbo pababa na parang ihip ng hangin. Hindi niya napigilang umiling at ngumiti, wala kang takot sa anumang bagay sa labas, ngunit labis kang nababalisa tungkol sa aking bagay. Matapos matanggap ni Luna ang tawag ni Arya, labis siyang nataranta at sumugod sa villa para tanggapin siya. Bakit biglang nagbago ang isip mo? Hindi mo ba gustong manatili sa bahay kasama ang amo? I must find a very dignified and proper gown now. Gusto kong makita ang mga magulang niya. Kinuyong ni Arya ang kanyang mga daliri at ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Bago pa niya makita ang tito ni Allen ay kinakabahan na siya. Agad namang naintindihan ni Luna at tinapakan ang accelerator, nakipag-ugnayan na ako sa tindahan ng tuksedo. Hindi pa huli para i-order ito sa huling minuto. Sa ilang mga paraan, palaging maingat si Arya kapag nakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Dahil napakakomplikado ng relasyon ng Morrison family, matagal na siyang nag-debut at pinutol ang relasyon sa Morrison family, kaya hindi siya magaling makihalubilo sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga nakatatanda. Ngayong bigla niyang gustong makita ang mga magulang ni Allen, naiintindihan na niya ang sobrang kaba. Huwag kang kabahan. Hindi ko alam kung sino ang kinabahan dahil sa mga magulang ni Martin. Iba ang sitwasyon ko sa iyo. Pagdating ng panahon, wala ka nang gagawin. Natural na tutulungan ka ng boss na ayusin ang lahat. Basta magpakita ka, siguradong magugustuhan ka ng tito niya. Ilabas ang iyong focus sa harap ng kamera at ituring ito bilang isang gawa. Matapos makuha ni Stanley ang teleponong ibinigay sa kanya ni Zelda, gumugol siya ng maraming pagsisikap at pera upang i-unlock ito. Isa-isa niyang tiningnan ang mga litrato sa telepono. Kinakabahan siya at excited. Dapat siyang makahanap ng ilang mga pahiwatig.
Gayunpaman, ang mga kamakailang larawan sa telepono ay alinman sa mga selfie ng artist o mga larawan ng hapunan ng anibersaryo ng Dahua. Pangunahing kinuha sila kina Arya at Melissa. Hindi na iwasang purihin ni Stanley matapos makita ang mga larawan. Si Arya ay talagang isang babaeng artista na may mahusay na ugali. Maaari siyang maging komportable at hindi natatakot sa anumang sitwasyon. Ipinakita niya ang kanyang kakaibang alindog. Hindi karapat-dapat na banggitin si Melissa sa harap niya. Gayunpaman, ano ang silbi ng pagiging maganda? Naniniwala siya na si Arya ay isang kalapating mababa ang lipad na may magulo na pribadong buhay at nakikipag-flirt sa mga lalaki kahit saan. Ipinagpatuloy ni Stanley ang pag-flip sa album at sa wakas ay natagpuan ang ilang mga larawan ni na Arya at Allen na napakalapit sa isa't isa. Lalo na ang isa kay Arya na lasing at nakayakap sa kanya si Allen. This kind of intimate action, and she said it was just a normal relationship. Sa wakas nahuli ko siya. Hindi pa ilalantad ni Stanley ang larawan. Kapag nalantad ito, magsisilbi lamang itong ebidensya na hindi gusto ni Allen ang mga lalaki. Gayunpaman, gusto niyang mawala ang reputasyon ni Arya, kaya kailangan niyang magpatuloy sa paghihintay. Nang gabing iyon, nakilala ni Serena ang isang lalaking Pranses na ipinakilala sa kanya ng kanyang kaibigan. Seryoso siyang nagbihis at nakilala siya sa isang high-class coffee shop. Matapos magtrabaho sa bilog na ito sa loob ng maraming taon, matatas na nagsalita si Serena ng Pranses. Masasabi niyang sobrang nasiyahan ito sa kanya. Dumating siya sa blind date dahil may goal siya. Kaya diretso niyang ipinagtapat ang kanyang nakaraan. Ang hindi mabata na nakaraan na iyon ay hindi naging dahilan upang tingnan siya ng lalaking Pranses na ito. Ang kanyang pangalan ay White at siya ang vice-presidente ng isang multinational na kumpanya. Siya ay palatawa at napakadaldal. Ang kanyang oras sa kanya ay napakakomportable. Sa oras na ito, napagtanto ni Serena na marahil ay isang mabuting pagpili ang kasama niya. Ilang oras silang nagkwentuhan at napakagandang pinabalik ni White si Serena sa apartment. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Serena at nagpa siyang subukan ito. Kaya espesyal niyang tinawagan si Arya para sabihin sa kanya ang balitang ito. Matapos marinig ang kanyang mga salita, mahinang nagtanong si Arya, dahil hindi iniisip ni White ang iyong nakaraan, kaya nagpa siya kang makasama siya. Hindi ito love at first sight. Hindi sa batayan ng pagsamba, ngunit dahil lamang sa kanyang malalim na kababaan, pakiramdam na nawalan siya ng karapatang magmahal, hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na makahanap ng taong tunay na nagmamahal sa kanya. Hindi kaya ang gayong kasal ang makapagpapasaya sa kanya? Wala naman sigurong problema. Siguradong magiging mabuting kasal siya. Mariing sabi ni Serena. Ngunit si Roll ay hindi isang mabuting kasal. Alam ni Arya na si Serena ay nahulog na sa isang whirlpool ng pag-iisip at hindi titigil kahit paano niya subukang hikayatin siya. Dahil sa maikling ilang oras pagkatapos ng pagkikita, nagplano na si Serena na opisyal na umalis sa entertainment circle at manganak sa pagtatapos ng taon. Sa plano niya, wala man lang baka si Roll. CJ, sinusuportahan ko ang desisyon mo pero kailangan mong protektahan ang sarili mo at huwag nang masaktan muli. Kung may problema, hanapin mo ako anumang oras. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa sarili ko. Nakita ko na ang balita. Parang na-blackmail si Derek Jones. May mali ba? Si Serena ay binibigyang pansin din ang kamakailang balita. Si Allen ay hindi isang taong maaaring ma-blacklist. Hindi itinago ni Arya ang kanyang mga iniisip sa harap ni Serena, alagaan ang iyong sarili at magpahinga sa kapayapaan. Ayaw niyang makitang nasasaktan si Serena dahil sa nararamdaman niya. Tumango si Serena. Matapos ibaba ang telepono, hindi pa rin niya maiwasang mapatingin sa kalsada sa labas ng bintana na tulala. Kaya niyang lokohin ang lahat, ngunit hindi ang sarili niyang puso. Kahit na mayroon siyang napakagandang kapareha, malungkot pa rin siya. Dahil sa ano? Hindi niya ipinagpatuloy ang pag-iisip tungkol dito. Sa halip, direktang nakipag-ugnayan siya sa kanyang manager. Kailangan niyang magsimulang magtrabaho sa lalong madaling panahon upang maalis ang mga iniisip na hindi niya dapat isipin. Siyempre, nakahanda na ang manager na salubungin si Serena. Kinaumagahan, sabay silang bumalik sa kumpanya at ibinigay kay Roll ang mga work arrangement. Pagharap niya kay Roll ay ganoon din ang ugali ni Serena.
Pagkatapos niyang magsalita tungkol sa trabaho, nakatanggap si Serena ng tawag mula kay White. Gusto niya itong sunduin para sa tanghalian. Pakiramdam ni Serena ay wala siyang dahilan para tumanggi at pumayag. Tumingin si Roll sa oras at tumayo para sabihin kay Serena, gusto mo na bang umuwi? Iuwi na kita. Hindi na kailangan. May appointment ako. Tumango si Roll nang marinig ang sinabi ni Serena. Okay. Hindi siya kailanman nagkusa na lumapit sa sinuman. Sa pagkakataong ito ay pareho. Sabay silang pumunta sa parking lot. Naglakad si White patungo kay Serena na may hawak na mga bulaklak. Puti. Biglang nakilala ni Roll ang lalaking ito. Nang aabuti na sana ni Serena ang mga bulaklak ay tumayo ito sa harapan niya. Layuan mo siya. Pagkatapos ay humakbang siya at hinila si Serena sa kanyang sasakyan at iniwan ang kumpanya kasama nito. Napakasama ng atmosphere sa loob ng sasakyan. Huminga ng malalim si Serena. Hindi mo ba naisip na dapat mo akong bigyan ng paliwanag? Tumingin si Roll sa daan at mahinahong sinabi, paano mo nakilala si White? Alam mo ba kung sino siya? Kakakilala ko lang sa kanya. Isang kaibigan ang nagpakilala sa atin. Pakitingnan ang kanyang background kapag nagpasya kang magtiwala sa sinuman. Siya ay isang sikat na tao sa industriya ng pagmumolde ng Pransya, at marami na ang naging galit na galit si Roll kaya hindi na niya naituloy. Natigilan si Serena at mahigpit na nakahawak ang mga kamay sa bag niya. Kahit na nagmamadali kang pakasalan ang iyong sarili, dapat mong makita ang tamang tao. Siguro laging masama ang buhay ko at hindi ako makatingin sa tamang tao. Medyo nanlumo si Serena. Nangyari na ang pinakaayaw niyang mangyari. Sa harap ni Roll, hindi niya kayang mamuhay ng masaya at kumpiyansa. Roll saw her disappointed look and comforted her. May mga bagay na lilipas din, hindi laging mababa ang tingin mo sa sarili mo. Talagang mas mahalaga ka sa isang mas mabuting tao. Ganun ba? May bahid ng luha ang mga mata ni Serena. Tahimik siyang tumingin kay Roll. Lahat ng gusto niyang sabihin ay nasa mga mata niya. Hindi naman sa hindi naintindihan ni Roll ang ibig niyang sabihin, pero pinili niyang iwasan siya. Bilang artist-director ng Dahua, ang kanyang paraan ng paggawa ng mga bagay ay palaging hindi tinatabla ng tubig. Habang nasa daan ay wala siyang ibang sinabi. Pagkatapos iparada ang kotse sa paanan ng apartment ni Serena, sinabi niya, kung kailangan mong iantala ang iyong mga pag-aayos sa trabaho, hayaan mo lang akong kontakin ang manager mo. Maliban sa trabaho, wala siyang ibang masabi para alalahanin siya. Salamat. Hindi ako magpapaliban sa trabaho dahil dito. Ibinaba ni Serena ang kanyang ulo. Hindi na niya susuriin ang iniisip ni Roll. Lalo lang siyang magiging katawa-tawa. Takot siyang makatagpo ng pader at takot din siyang hamakin ng iba. Pumunta lang ako para makita ang sitwasyon ni Melissa noong araw na iyon. Wala akong kinalaman sa kanya. Natigilan si Serena nang biglang ipaliwanag sa kanya ni Roll ang bagay na ito, wala itong kinalaman sa akin. Pagkasabi niyon ay diretso niyang isinara ang pinto ng kotse at pumasok sa apartment building. Pinanood siya ni Roll na umalis. Pinaikot niya ang sasakyan at pinaandar ito palabas ng kapitbahayan. May mga bagay na mas komportable siyang sabihin. Pagkatapos ng espesyal na blind date na ito, mas naging komplikado ang mood ni Serena. Hindi niya sinabi kay Arya ang tungkol sa bagay na ito. Sa halip, mag-isa siyang nakaupo sa silid na may malaking larawan ng kanyang nakasabit sa dingding. Hindi niya lang maisip kung siya ay napakawalang muwang para magtiwala sa iba, o kung sinasadya siya ng kanyang kaibigan. Magpakilala ka ng playboy sa kanya? Kung may lumabas na balita, magkakaroon pa ba siya ng mukha para makakita ng iba? Bago ang piging, kailangan pang pumunta ni Allen sa kumpanya para sa isang pulong. Bago siya lumabas, espesyal na pinares ni Arya ang kanyang suit ngayon. Ang background na kulay alak ay ipinares sa mga pinigilan na pattern, at ang pinasadyang hiwa ay na-highlight ang magandang figura ni Allen. Itinali niya ito ng striped tie, na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng negosyo, ngunit hindi nawala ang lalim nito. Tiningnan ni Arya ang kanyang trabaho ng may kasiyahan. Kamakailan, masigasig niyang tulungan si Allen na itugma ang kanyang mga damit. Kahit na hindi sila maaaring magkasama sa lahat ng oras, nais niyang gamitin ang pamamaraang ito upang ipahayag ang kanyang pag-aalala. Ang orihinal na plano ni Allen ay lumabas ng maaga,
Ngunit siya pa rin ang naghangad kay Arya upang makipaglaro sa kanya. Perfect, napatingin si Arya sa marangal na lalaki sa kanyang harapan na may emosyon. Mr. Jones, ang gwapo mo talaga. Basta masiyahan ka. Alam ni Allen na labis na inis si Arya sa kanyang mga sinabi sa internet kamakailan. Lumingon siya at inakbayan siya. Marahan niya itong hinalikan sa noo. Ang usapin ay malulutas ng napakabilis. Ayaw niyang maapektuhan ang muod ng asawa dahil sa mga hindi importanteng tao. Mula nang maging presidente siya ng Dahua, napakarami na niyang naranasan ng mga batikos na tulad nito. Kaya lang ayaw niyang makitang nagagalit si Arya para sa kanya. Tumayo si Arya sa kanyang mga tiptoes at mariing hinalikan ang kanyang labi. Bumalik ka ng maaga. Hihintayin kita sa bahay. Tumango si Allen. Matapos mag-sweet sa kanya ng ilang sandali, sinuot niya ang kanyang trench coat at umalis. Pinagmasdan ni Arya ang pag-alis ng kanyang sasakyan sa kanyang paningin at hinawakan ang kanyang pusong tumitibok. Medyo namula ang mukha niya. Kahit gaano pa sila katagal nagpakasal, basta naging malapit sila kay Allen, para silang naaakit ng kung anong magic. Hindi maiwasang tumibok ng mabilis ang puso niya. Parang forever in love ang kanilang pagsasama. Gayunpaman, nang maisipan niyang makilala si Michelle at ang pamilyang Winston ng gabing iyon, labis siyang nalungkot. Talagang hindi siya matatalo sa mga kasuklam-suklam na tao na sinisiraan ang kanyang asawa ng mga chismis. Kung alam ng Michelle na iyon na pupunta siya ngayong gabi, tiyak na hahayaan niyang dumalo ang babaeng may halong dugong bituin na kaka-sign up lang sa Skywings. Pagkatapos, ang kailangan niyang gawin ay manalo laban sa babaeng iyon. Para kay Arya, hindi ito isang hamon. Dahil inimbitahan muna sila ng Winston family at sinabing gusto nilang makipagkasundo sa kanila, dapat may iba pang arrangement. Marahil ay mag-imbita sila ng ilang mga reporter na pamilyar sa kanila. Paano nila hahayaang makapasa sila ng ganun-ganun lang? Bukod pa rito, may kaunting pag-aalala pa rin si Arya sa kanyang puso dahil naroon din ang tiyuhin ni Allen. Gusto niyang mag-iwan ng magandang impresyon sa mga tao ng Jones family. The last time she went with Luna to see the new products of the season, hindi pa rin siya nakontento. Sa huli, pumunta siya sa isang sikat na tindahan ng damit na Chino at hiniling sa pinakamahusay na master na gumawa ng kipao. Sa kabutihang palad, ang figura ni Arya ay mas mahusay kaysa sa karaniwang tao, kaya ang mga sukat ay napakadaling hawakan. Nang matanggap ni Luna ang tawag mula sa tindahan ng robe, agad niyang pinuntahan ito at agad na ipinadala sa mga kamay ni Arya, subukan mo na dali. Kung may hindi naaangkop na lugar, may oras pa para baguhin ito. Sa sandaling isuot ni Arya ang cheongsam na kulay lotus, na-highlight agad ang kanyang buong ugali. Tuwang-tuwang tiningnan ni Luna ang marangal at kahanga-hangang tao sa salamin at pinuri, ang sarap mo pa. Ang pagsusuot nito upang makita ang mga magulang ay tiyak na madaragdagan ang mga puntos. Nararamdaman ko lang na kumpara sa mga magagarang damit na iyon, ang ganitong uri ng pananamit ay mas angkop para sa mga pamantayan ng aesthetic ng mga matatanda. Tumingin si Arya sa salamin, indeed not bad. Hindi na kailangang baguhin ito. Pinuri ni Luna, if I have your figure D. Habang nililinis ang mga perlas na alahas na pinili ni Arya, sinabi niya, tama, narinig ko na may nagpapadala ng mga postcard sa Dahua sa lahat ng oras na ito. Napaka-unpleasant ng sinabi niya. Ito ay naugnay sa mga alinggaw na sinisiraan ang amod. Hindi sila magiging masaya ng higit sa ilang araw. Tumingin si Arya sa salamin at malamig na sinabi. Ngunit sa sumunod na segundo, muli siyang kinabahan, I will always. Isa kang nakaranas ng maraming malalaking eksena. Bakit ka nag-aalala sa pagkakataong ito? Huwag kang mag-alala. Kung ako ang pamilya ng amo, siguradong kikilalanin kita bilang bagong manugang ko. Sa anumang aspeto, si Arya ay hindi nagkakamali. 8:00 na ng gabing iyon. Ang unang nyebe ng taglamig na ito. Dumating na ang pamilya Winston at ang tiyuhin ni Allen sa hotel na kanilang napagkasunduan. Gayunpaman, walang laman pa rin ang upuan ni Allen at ang kanyang sasakyan ay wala kahit saan sa parking lot sa labas. Malamig na sambit ni Michelle. Napagod na siya sa paghihintay. Walang bakas ng maihalong babaeng bituin sa tabi niya. Ang pag-upo mag-isa sa tabi ng matanda ng pamilya Winston ay mas nakakainip. Alam na alam niyang sadyang late dumating si Allen. Ang labas ay puno ng mga reporter na naghihintay na kumuha ng litrato at video.
Dito sila nagtipon dahil sa sinabi ni Michelle noong araw na iyon. Isang mature na lalaki na may ganoong katayuan at kapangyarihan, walang ni isang babae sa tabi niya. Hindi ba nito maipaliwanag ang problema? Pagkatapos ng 20 minuto, ipinarada ni Martin ang sasakyan sa gate. Sabay na bumaba ng sasakyan sina Allen at Arya. Ibinalot niya ang kanyang trench coat sa balikat ni Arya. Huwag kang kabahan. Meeting lang naman. Ako na ang bahala sa lahat. Nandito sila. Nandito na sila. Masama siguro ang panahon. Naantala sila sa daan. Tumingin sa pinto ang ama ni Michelle na si Santiago at nakangiting sinabi. Tumingala ang tiyuhin ni Allen na si Lawson Jones at agad na napansin ang babae sa tabi ni Allen. Nakasuot siya ng cheongsam na nagbibigay sa mga tao ng malamig at marangal na kagandahan, ngunit ang kanyang personalidad ay dapat na napakaamo. Tiyak na, siya ang babaeng pinili ng mga inapo ng pamilya Jones. Ito ay makapigil hininga. Kaya lang hindi niya alam kung qualified ba ang babaeng galing sa entertainment circle na makapasok sa Jones family. May traffic ba? Umupo ka na, sabi ni Lawson kay Allen. Sinabi niya iyon para mabigyan ng paraan ang Winston family. Ang dahilan para sa masikip na trapiko ay napakaangkop. Gayunpaman, pagkatapos alagaan ni Allen si Arya, dahan-dahan siyang umupo at mahinahong sumagot, walang traffic jam. Nagdilim ang mukha ni Lawson, at ang mga ekspresyon ng mag-ama ng Winston family ay naging napakapangit. Napansin ni Arya ang ekspresyon ni Lawson at tumingin kay Allen. Nakita niya ang mga pahiwatig sa mga mata nito, kaya agad itong umiti at sinabing, I'm really sorry. Sa totoo lang, nagsayang si Allen ng oras para sunduin ako. Pinaghintay niya ang lahat ng matagal. Sa pagkakataong ito, labis na nasisiyahan si Lawson sa tamang pag-ugali ni Arya. Medyo lumuwag din ang ekspresyon niya. Naintindihan ni Arya na sinabi iyon ni Allen para bigyan siya ng pagkakataong magpakitang gilas. Para masiyahan si Lawson sa kanya. Wala lang, maliit na bagay lang nakangiting sabi ni Santiago. Kamakailan, nakikita ko ang mga larawan ng batang ito sa balita. Tila pinupuri ni Santiago ang kasikatan ni Arya, ngunit may mas malalim na kahulugan ang kanyang mga salita. Makikinabang kaya sa career ni Allen ang isang babaeng tulad nito na abala sa entertainment news? Nang marinig ito ni Lawson, tumingin siya kay Arya at bumagsak ang tingin niya kay Allen. Alam mo ba ang tungkol sa balita? Malinis na sagot ni Allen. Bilang asawa at manager ni Arya, alam niya ang lahat tungkol sa kanya. Mabuti naman. Malaki ang tiwala ni Lawson sa kakayahan at paghusga ng kanyang pamangkin. Ito ay kinilala din ng publiko ng mga matatanda ng Jones family. Kung hindi nila naibigay ang lahat ng mga ari-arian sa ilalim ng dahwa kay Allen. Dahil ang tao ay dinala ni Allen, nangangahulugan ito na mayroon na itong sapat na pangunawa sa kanya. Bukod dito, nakilala na rin niya ang babaeng ito. Hanggat nagustuhan siya ni Allen, natural na may mentalidad ang mga matatanda na pagpalain sila. Si Arya ang unang babaeng dinala ni Allen. Sa sagot ni Allen, hindi isinapuso ni Lawson ang pang-aasar ng pamilya Winston. Sa halip, diretso siyang gumanti, wala akong masyadong alam sa entertainment industry. Nagkataon lang na nakita ko ang sinabi ni Michelle sa harap ng mga reporter ilang araw na ang nakakaraan. Ang ibig niyang sabihin ay bumalik sa topic. Huwag ibuli ang asawa ng tagapagmana ng pamilya Jones. Ang mundo ng negosyo ay parang isang larangan ng digmaan. Parang pasable lang ang relasyon ng dalawang pamilya. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng maraming taon ng kompetisyon, lahat sila ay dumanas ng mga pagkatalo sa kamay ng isa't isa. Napilitan si Santiago sa mga salitang ito. Pilit siyang humiti at sinabing, joke lang. Huwag mong seryosohin. Joke? Sa kasalukuyang katayuan ng pamilya Winston, maaaring hindi pinapansin ni Young Master Winston ang kanyang mga aksyon sa labas. Sumagot si Allen sa malamig na boses, ito ba ang mga turo ng pamilya Winston? Hindi man lang makapagbiro si Derek Jones, di ba? Bukod dito, hindi masama ang kakayahan ng mga dahwa sa pakikipag-ugnayan sa publiko. Maaari mong ipaliwanag ito sa publiko. Kailangan bang magreklamo sa pamilya ko? Sabi ni Michelle na may malungkot na tono at mayabang na ekspresyon. Walang bakas ng paghingi ng tawad sa mukha niya. Siyempre, kung madali niyang aminin ang kanyang pagkakamali, hindi magiging masaya ang laro.
Sige, itigil mo na yan. Sinamaan siya ng tingin ni Santiago. Don't tell me may magandang mata ka sa mga babae. Tingnan mo ang mga tao sa paligid mo. Bakit kailangan mong tignan ng ganyan ang ekspresyon ng Jones family? Hindi ako naniniwala na ang Skywings ay hindi. Napatayo sa galit si Michelle nang banggitin ang kapanapanabik na bahagi na parang gusto na niyang umalis. Mukhang walang balak makipagkasundo si Young Master Winston. Sumandal si Allen sa kanyang upuan at malamig na tumingin sa mga reporter na naghihintay sa labas ng bintana. Kung ganoon, bakit kailangan mong mag-imbita ng napakaraming reporter? Nang marinig ito ni Michelle, ang mga sulok ng kanyang bibig ay pumulupot sa isang mapanuksong ngiti. Bahagya siyang yumuko sa likod. Kalayaan ko ang mag-imbita ng napakaraming reporters. Sa kabilang banda, palaging iniiwasan ni Director Jones ang mga mahahalagang tanong. Mayroon ba talagang problema sa iyong sexual na oryentasyon? Nanlamig ang mga mata ni Allen. Bago pa siya makasagot, mayabang na sumigaw si Michelle, kung lalaki ka, awayin mo ako ng patas. Maglakas loob ka bang kalabanin ako? Anyway, nasa high-end na hotel na ito ang lahat. Hindi hahayaan ni Michelle na dumating ang mga reporter na ito ng walang kabuluhan. Gusto niyang masiraan ng mukha si Allen sa harap ng lahat. Kung matatalo mo ako ng isang beses, panalo ka. Namula ang mukha ni Michelle habang nakatitig kay Allen. Hindi rin makapaniwala si Arya nang marinig niya ito. Ito ay isang labis na pagmamalabis na paghamak. 10 minuto. Hihintayin kita sa boxing ring. Hinampas ni Michelle ang mesa, tumayo at tumalikod para umalis. Medyo nagulat si Lawson na pumayag si Allen na makipagkumpetensya kay Michelle. Sa kanyang init ng ulo at personalidad, dahil naglakas loob si Allen na sumang-ayon, nangangahulugan ito na mayroon siyang ganap na tiwala sa kanyang sarili. Kaya naman, sinabi niya kay Santiago, dahil napagpasyahan na ang pamamaraan, papasukin ang mga mamamahayag. Hindi mainit ang panahon sa labas. Hindi tumutol si Allen. Hinila niya si Arya at sabay na tumayo. Gusto kong pumunta at maghanda. Nakita ni Lawson na gusto niyang isama si Arya at nagtanong, kailangan mo bang dalhin? Ayaw niyang mahiwalay sa babaeng kasama niya ngayong gabi. May bakas na naghahanap ng ngiti sa mga mata ni Lawson. Ginagawa ko. Sumagot si Allen. Sinama niya si Arya at umalis. Wala siyang pakialam sa mga reporter na kumukuha ng litrato sa labas. Hindi matanggap ni Lawson ang sitwasyon sa ngayon. Hindi niya inaasahan na gagawa ng ganoong eksena si Michelle na nagpalabas ng malapit na babaeng kasama ni Allen. Siya ang pamangkin na palaging malamig sa mga babae. Talaga bang may ganoong bagay? Sa pagkakataong ito, umubo si Santiago. Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, maaari na lamang niyang pabayaan ang kanyang anak. Kung ganoon ay umalis na rin tayo. Titingnan natin. Pangalawa ang panonood sa kanilang laban. Gusto niyang makita kung paano umunlad sina Allen at Arya. Isang boxing ring. Gusto ba nilang awayin ang isa't isa? Ngunit hindi nito nililinaw ang anumang chismis. Sa pagkakaalam ko, hindi pa natatalo si Director Jones sa Skywings. Malamang na gusto niyang durugin ng buo si Michelle at patahimikin siya. Naaalala mo pa ba ang mga boto online tungkol sa kanilang mga numero? Ito ay isang magandang pagkakataon upang subukan ang kanilang mga numero. Naiinip na ba si Director Jones? Tanggapin ang ganitong hamon. Nakahanap ang mga reporter ng pinakamagandang lugar para kunan ang video at nagsimulang magsismis. Ang nangyari ngayong gabi ay hindi tulad ng karaniwang estilo ni Allen sa paggawa ng mga bagay-bagay. Hindi kaya dahil nandito rin si Arya? Bago nakilala si Arya, malamig si Allen sa lahat dahil wala siyang pakialam sa ganoong clone. Ngayon ay gagawin niya ang isang bagay. Dahil din sa mga sinabi ni Arya ay magagalit siya kapag nakita niyang sinisiraan siya ng ganito. At ayaw niyang magalit siya. Paminsan-minsan, mainam din na pagpilian ang kanyang asawa. Maginhawa rin siyang makitungo sa mga hamak na ito. Nakita ni Arya ang magandang figura ni Allen matapos magpalit ng damit sa changing room. Nag-aatubili siyang bumuntong hininga, hindi ko talaga kayang makita ng iba ang iyong anyo. Minsan lang. Ikaw lang ang makakakita nito sa hinaharap. Bilang isang high-intensity at high-strength competitive sport, ang boxing ay naglalaman ng maraming kasanayan sa kompetisyon.
Kung ito ay isang karaniwang entry-level na manlalaro, siya ay matalo sa lupa sa mas mababa sa isang round. Walang interes si Allen na makipaglaro sa kanya ng 5 round, kaya binago niya ang standard sa 10 puntos. Umiskor siya ng 1 puntos matapos tamaan ang mabisang bahagi ng kalaban. Habang nagpapalit ng damit si Allen, nagsuot na ng boxing glove si Michelle at naglakad papunta sa boxing ring. Ang kanyang figura ay talagang mas mahusay kaysa sa karaniwang tao. Ang kanyang proporsyon ay maayos at ang kanyang balat ay napakaputi. Masyado kasi siyang maputi. Ang ganitong uri ng figura ay hindi karapat-dapat sa mga mata ni Allen. Gayunpaman, nang lumitaw siya, nanalo pa rin siya ng maraming tagay at palakpakan. Bahagyang napakunot ang sulok ng bibig ni Michelle. Nag-warm up exercise siya sa stage. Natuwa siya sa pakiramdam na hinahangaan siya ng lahat. Kung hindi lang siya ang vice president ng Skywings, tiyak na pipiliin niyang maging celebrity dahil gusto niya talaga ang pakiramdam na hinahangaan siya. Sa oras na ito, naupo na sina Santiago at Lawson sa kanilang pinakamahusay na upuan. Nang makita nilang lumitaw ang kanilang anak, magalang nang umiti si Santiago kay Lawson. Mga bata lang ang naglalaro. Walang mangyayari. Mukhang naisip niyang maganda ang physical management ni Michelle, kaya panalo si Michelle. Hindi sumagot si Lawson. Sa halip, tahimik siyang tumingin sa direksyon ng boxing ring. Isa lang ang iniisip niya. Dahil sa pisikal na kondisyon ni Michelle, maaari siyang kumuha ng ilang suntok mula kay Allen. Pero ang huling na suntok ni Allen ay 7 taon na ang nakakaraan. Sa oras na iyon, ipinadala nila ang taong iyon sa ospital sa loob ng 3 buwan. Dapat ay kaya na niyang pigilan ang kanyang lakas ngayon. Kung hindi, kung sinira niya si Michelle, baka matamaan siya ng husto ng Winston family. Bakit hindi pa lumalabas si Director Jones? Kuhanan muna tayo ng ilang litrato ni Direk Winston. Hindi naman talaga masama ang figure niya. Noon, kinunan ng media ang mga larawan niya na nagsusurf sa tabi ng dagat. Hindi pinalampas ni Santiago ang mga bulungan ng mga mamamahayag. Biglang naging napakaganda ng kanyang kalooban. Mula nang maging presidente si Allen ang Dahua, ang Skywings ay pinigilan ng mga Dahua. Kung matalo ni Michelle si Allen ngayong gabi, may tuturing itong pagbibigay ng mukha sa pamilya Winston. Ito ba ay itinuturing na mabuti? Pupunta ba kayo sa G-shape o hindi? Ito ang pinakapangunahing pamantayan. Isang tingin at masasabi mong hindi sapat ang kanyang mga balikat. Nakikita mo ba sa mga damit na mas maganda ang figura ni Director Jones kaysa sa kanya? Gayunpaman, hindi ito magiging mas masahol pa kaysa dito. Umubo si Lawson at sininyasan silang ibaba ang kanilang boses. Napakaingay ng ganitong usapan. Ang mga reporter ay agad na nagtikom ng kanilang mga bibig at tumingin sa direksyon ng pasukan sa paghihintay. Sa sobrang bilis, magkasamang lumitaw sina Allen at Arya. Dahan-dahan silang naglakad mula sa madilim na koridor patungo sa boxing ring. Habang nagsisindi ang mga ilaw, ang mga taong naghihintay sa madla ay nakatayong walang pasensya. Dahil masyado silang excited. Walang inaasahan na ganito kaganda ang figura ni Allen. Pinanlakihan nila ang kanilang mga mata ng may kaba, hindi gustong makaligtaan ang 1 pulgada ng kalamnan. Iyon bang abis na kayang sanayin ng isang ordinaryong tao? At mga braso at balikat. Ito ay sadyang perpekto. Kasama ng tansong kulay ng balat, ang isang katawan na kasing lakas ng isang estatwa ay matatawag na isang gawa ng sining. Natigilan ang mga reporter. Matagal bago nila naalala na kumuha ng litrato. Kinuha nilang lahat ang kanilang mga kamera at phone para kunan sila ng litrato. Wow, ilang lifetimes na ba ako nakapag-produce ng muscles na ganyan? Naiinggit ang isang lalaking reporter, ito ang katawan na lagi kong pinapangarap. Mabilis, 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 kumuha ng ilang higit pang mga larawan. Sa palagay ko ay hindi makakayanan ni Michelle ang isang suntok. Ganito talaga ang tunay na lalaki. Kung tungkol sa figure ni Michelle, buntong hininga, ito ay walang espesyal. Ang mga talakayan sa arena ay umabot sa pandinig ni Michelle. Para siyang napahiya. Sinamaan niya ng tingin si Allen habang hakbang-hakbang papunta sa boxing ring. Nakita niya ang data ng pagboto sa internet. In terms of figure, mas marami siyang score kaysa kay Allen dahil noon pa man ay very confident siya sa figure niya. Gayunpaman, pagkatapos makita si Allen ngayon, natanto niya kung gaano siya naging mali. Biglang naisip ni Michelle na tumakas.
Sa layo at anggulo niya, hindi lang ang abs ni Allen ang magaling, pati mga braso at kamao niya ay napakalakas. Kung ikukumpara dito, napakababa talaga ng tsansa niyang manalo. Binuhat ni Arya ang windbreaker ni Allen sa kanyang braso at sumunod sa kanyang likuran. Pagpasok pa lang niya sa arena, nakita niya ang excited na ekspresyon ng audience. Nagkaroon na ng konklusyon sa laban na ito. Tingnan natin kung maglakas loob pa rin si Michelle na magsalita nang walang ingat sa hinaharap. Sa kanyang flat figure, hindi man lang siya qualified na maging sandbag para kay Allen. Maluwag na maluwag ang ekspresyon ni Lawson dahil inaasahan na niya ang resultang ito. Hindi rin niya inaasahan na pagkatapos ng maraming taon ay mas gaganda pa ang figura ni Allen. Ngunit hindi na makaupo si Santiago na nasa tabi niya. Parehong minamaliit ng mag-ama si Allen, dahilan para mahulog sila sa napaka-awkward na sitwasyon. Nagkaroon pa siya ng urge na huminto kaagad. Kung magpapatuloy ang suntok ni Allen, papasok sa ospital ang kanyang anak. Sinabi ko sa iyo na may mali sa data ng pagboto. Ibinoto ko si Director Jones. Kahanga-hanga ang figure na ito. Kung ang isang taong tulad nito ay may gusto sa mga lalaki, ang araw ay sisikat mula sa timog. Gusto ko ring kunin ang mga damit ni Director Jones. Hindi, gusto kong gawin ang mga damit ni Director Jones. Ngunit binago ba nila ang kanilang pagkakakilanlan? Ngayon, parang si Arya ang gumaganap bilang manager ni Director Jones. Lalong tumindi ang atmosphere sa audience. Sa sandaling lumakad si Allen papunta sa boxing ring, naabot niya ang kanyang ruro. 2 hakbang pabalik si Michelle sa pagtatanggol. Maingat niyang tiningnan si Allen, ngunit hindi siya umamin ng pagkatalo. Dahan-dahang isinuot ni Allen ang mga benda at sinabing, hindi pa huli ang lahat para aminin ang pagkatalo ngayon. Ang huling beses na natalo ko ang isang tao ay 7 taon na ang nakakaraan. Ang taong iyon ay nanatili sa ospital ng 3 buwan. Kung 15 minuto na ang nakalipas, hindi na pinansin ni Michelle ang mga mayayabang niyang salita. Ngunit ngayon nakita na niya ang mga kalamnan sa katawan ni Allen at ang lakas na malapit ng lumabas. Hindi siya nangahas na maliitin ang ganoong kalakas na kalaban. Nakinig si Michelle sa mga talakayan ng mga mamamahayag at ibinaba ang kanyang ulo. Sumusuko na ako. Isinasantabi ito, nagkaroon pa siya ng pagkakataong ibalik ang mga mesa. Hindi siya naniniwala na mananalo si Allen laban sa kanya sa bawat pagkakataon. Siya ay isang sikat na mayamang pangalawang henerasyon sa lungsod. Walang makakapantay sa kanya sa paglalaro. Nang marinig ni Allen ang 3 salitang ito, tumango siya, totoo iyon. Baka hindi mo man lang matalo si Arya. Ang pakikipag-away sa iyo ay talagang pananakot. Next round, I will tears you in a best to give in. Galit na galit si Michelle na naggangalit ang kanyang mga ngipin. Huwag kang masyadong mayabang. Hindi mapakali si Allen sa kanya. Lumabas siya ng boxing ring. Ibinaba ni Michelle ang kanyang ulo at bumalik sa tabi ni Santiago. Alam niyang nakakahiyang aminin ang pagkatalo bago magsimula ang laban, pero mas mabuti na ito kaysa matalo. Walang inaasahan na ang taong iyon na may apelyido na Jones ay mananatiling ganoong galaw. Sa susunod na round, kunin kung ano ang iyong pinakamahusay sa at patayin ang kanyang espiritu. Siya ay isang mahusay na ugali na negosyante at pinakatakot na lumampas sa dagat. Binigyan ni Santiago ng ideya ang kanyang anak. Alam ni Santiago na playboy ang kanyang anak. Kung ikukumpara sa kanilang dalawa, siguradong businessman of rules si Allen. Matapos maging matino si Michelle, ginugol niya ang kanyang pera na parang dumi. Wala siyang yabang at lalim ng nakatataas na tao dahil ang alam lang niya ay kumain, uminom at maglaro. Naramdaman ni Lawson na hinihintay ni Allen si Michelle na hamunin siya mula pa noong una. Ang kanyang pamangkin ay tila nagiging mas mapang-uyam, ngunit ang pamamaraang ito ay maaaring magpabagsak kay Michelle sa ilalim ng bangin dahil marahil ay hindi niya alam kung ano ang pakiramdam ng pinigilan sa lahat ng dako. Ang kanyang pride ay nasira ng Winston family. Ngayon, tuturuan siya ng leksyon ni Allen. Ang mga reporter ay agad na nag-post ng mga larawan online sa real-time na balita. Agad naman itong nakakuha ng atensyon ng mga netizens. Siyempre, isa lang ang binibigyang pansin nila. Ang ganda ng figure ni Allen. Sa figure ni Allen, hindi man lang niya gustong ikumpara sa flat figure ni Michelle. Pakiusap, gusto kong gamitin ang larawang ito bilang wallpaper.
Sana ang aking magiging asawa ay magkaroon ng ganitong uri ng figura, hindi 1% ng Direktor Jones ay sapat na para sa akin. Langit, bakit may perpektong tao? Mula sa aking mga pananaw bilang isang doktor sa loob ng maraming taon, tiyak na hindi siya maaaring maging bakla dahil ang linya ng kalamnan ay masyadong cool, tiyak na siya ay isang tunay na lalaki. Mahigit 10,000 komento ang mga netizens. Lahat sila ay nagpupuri sa magandang figura ni Allen. Si Michelle ay ganap na naging isang palara. Nakita rin ni Luna at Martin ang balita sa internet sa unang sandali. First time din ni Luna na makita ang figure ni Allen. Bagamat maraming beses na siyang nakipag-ugnayan kay Allen nitong mga nakaraang buwan, nang makita niya ito ng sarili niyang mga mata, ang kanyang mga sentido ay lubhang nasigla. Wow, tinitingnan lang ni Arya ang ganitong uri ng katawan at natutulog araw-araw. Masyado siyang masaya. Napabuntong hininga si Luna habang nakatingin kay Martin sa tabi niya at iniisip ang figura nito. Hindi mo na kailangang isipin. Kahit na hindi ako kasing galing ng Chief Executive Officer, mas magaling ako kay Michelle. Ngumiti si Luna, naman. Ikaw ang taong pinili ko. Nagpatuloy siya sa pag-browse at nakita niya ang isang larawan ni Arya na tinutulungan si Allen na kunin ang kanyang mga damit. Hindi mapigilan ni Luna ang mapangiti. I am really happy for Arya to have today. Sila ay mag-asawa. Walang makakabuli sa kanila. Dahil may nambubuli sa isa sa kanila, siguradong lalaban ng buong lakas ang isa. Kung gayon, ano ang tungkol sa iyo at sa akin? Ibinaba ni Martin ang dyaryo at nagtanong. Napaisip si Luna at sinabing, walang mang-aapi sa atin. Sa sumunod na segundo, hinila siya ni Martin sa kanyang mga bisig, ikaw lang ang makakabuli sa akin. Nahihiyang umiti si Luna at nagtago sa kanyang mga bisig. Iba-iba ang nararamdaman ng bawat isa. Sa kabutihang palad, nahanap nila ang kalahati na pinakaangkop para sa kanila sa dagat ng mga tao. Sa totoo lang, medyo nang hinayang ang mga reporter na katatapos lang manood dahil hindi sila nagkaroon ng pagkakataong makita ang dominanteng figura ni Director Jones na umiindayog ang kamao. Sa pag-iisip pa lang, naramdaman na nila na ito ay isang napakabihirang eksena. Sinamahan ni Arya si Allen pabalik sa changing room at inihagis ang coat sa kanya. Nagsisisi ako. Ngayong nakita na ng lahat ang iyong magandang figura, lahat sila ay tititigan ka sa hinaharap. Pero tingnan lang nila. Ikaw lang ang nakakatouch. Hinawakan ni Allen ang kamay niya at tinignan ang oras. Pagod ka na ba? Maaari ko siyang talunin ng diretsyo at pagkatapos ay makakauwi na tayo. Ngumiti si Arya at umiling. Hindi ako pagod. Sa tingin ko ito ay medyo kawili-wili ngayon. Gusto lang niyang maging foil niya ngayong gabi at makita siyang maging pinaka-nakakasilaw na hari. Sa mga larawang kuha ng mga reporter, karamihan ay nakatalikod si Arya. Hinawakan niya ang mga damit ni Allen o tahimik na sumunod sa kanyang tagiliran at inalalayan siya sa pinakakaraniwan at mababang paraan. Pero kahit na ganoon, ramdam pa rin ng mga reporter na nakakita sa kanilang lumabas na magkasama. Pagkatapos nilang magpalit ng damit, bumalik sila sa bulwagan. Sa oras na ito, pansamantalang hinarang ang mga reporter sa labas ng pinto. Inayos din ito ng pamilya Winston. Kailangan nila ng oras para mabawasan ang epekto ngayon lang. Kung wala ang mga reporter na kumukuha ng litrato, mas relaxed si Arya dahil buong tapang na niyang hinahangaan at sambahin si Allen. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga taong natuklasan ang pag-ibig sa kanyang mga mata. Habang papalapit siya kay Allen at mas naiintindihan niya ito, mas nahihirapan siyang kontrolin ang pagmamahal na mayroon siya para dito. Hindi na niya maalis ang sarili mula rito at hindi na niya ito makontrol. Sa katunayan, ayaw din itong kontrolin ni Arya. Kung gayon, ano ang laban natin ngayon? Tanong ni Lawson sa mag-amang Winston. Umubo si Michelle. Pumalakpak siya at hiniling sa waiter na kumuha ng isang deck ng mga baraha. Wala ngayon ang mga reporter. Maglaro tayo ng baraha. Maglaro na lang tayo. Mas mataas ang pusta. Walang ekspresyong tumingala si Allen. Mataas ang pusta. Tinuro ni Michelle si Arya at sinabing, siya. Kapag nanalo ako, sasama sa akin ang artista mo. Ito ay sadyang naghahanap ng gulo. Napangiti si Michelle. Siyempre, maaari kang magdagdag ng higit pang mga numero. Naging mabangis ang mga mata ni Allen.
Hindi siya bargaining chip. Artista lang siya. Makakatawag na ako ng babaeng artista mula sa Skywings ngayon. Pumili ka kung alin ang gusto mo. Napakalungkot ng ekspresyon ni Allen. Agad na hinila pabalik ni Santiago ang kanyang anak. Sige, tumigil ka na. Wala kang dare. Takot na mawala. Akala ni Michelle ay natatakot si Allen at agad na naging proud sa kanyang sarili. Gusto ni Allen na turuan agad ng leksyon ang hamak na ito. Sa pagkakataong ito, si Arya, na nasa tabi niya, ay nagsabi, okay, pustahan tayo. Tataya ako sayo. Kung matalo ka, sasabihin mo sa publiko sa mga mamamahayag na hindi ka magaling sa anumang aspeto. Kaya pala siniraan mo si Allen. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Santiago. Pakiramdam niya ay hindi ito maganda, ngunit pumayag na si Michelle. Okay, desidido na. Pero kung ako lang ang makikipagkumpetensya sa'yo, iisipin ng iba na nambubuli ako sa mga babae. Maaari kayong magsama-sama at ituring na isang pamilya. Tumingin si Allen kay Arya at hindi tumutol. Dahil si Michelle mismo ang naghahanap ng kamatayan, huwag mo siyang sisihin. Tratuhin na lang ito bilang paglalaro ng baraha, kasama ang kanyang asawa. Nagsimulang isipin ni Lawson na masyado siyang nag-aksaya ng oras sa pagpunta rito ngayong gabi. Hindi man lang siya nag-abalang tingnan ang ganoong malinaw na resulta. Kung sino pa man mula sa Jones family ang dumating upang tanggapin ang hamon, may pagkakataon na sila ay manalo. Gayunpaman, pinili nila si Allen. Pwede bang lumabas muna siya at huminga? Kung hindi, natatakot siyang tumawa siya ng malakas at hindi magbigay ng mukha sa pamilya Winston. Nang pumunta ang mag-ama ng Winston family sa banyo, lumingon si Allen sa gilid at magiliw na hinila si Arya, malaki ang tiwala mo sa akin. Ginagawa ko. Mahinahong sagot ni Arya, sa pagkakataong ito ay mananalo ako para sa iyo. Ay cheer mo ako. Ang alam lang ng taong iyon kung paano kumain, uminom at maglaro. Sigurado ka bang matatalo mo siya? Ibinaba ni Arya ang kanyang ulo at nag-isip saglit bago sinabing, I will tell you in the future. Bakit ako magsusugal ng ganitong uri ng mga baraha? Pero gusto kong ipaglaban ka ngayong gabi. Hinding-hindi niya tatanggihan ang kahilingan nito. Ibinaba niya ang ulo niya at napatingin sa kamay na humihila sa manggas niya. Nag-uumapaw sa kanyang mukha ang kanyang gwapong ngiti habang sinasabing, sige, gagawin ko ang sinabi mo. Kung gayon kung ako li. Walang ganoong posibilidad, pagsang-ayon ni Allen. Kahit gaano pa kalala ang card skills ni Arya, imposibleng matalo siya. Buong puso siyang nagtiwala kay Arya. Hindi siya ang uri ng babae na handang umasa sa mga lalaki para magtagumpay. Sa pagitan nila, marami talagang mga bagay na kailangang dahan-dahang maunawaan. Sa ngayon, sukat at sukat ng sapatos lang ang alam niya. Alam na alam niya ang lasa nito. Kung tungkol sa iba pang bagay, dahan-dahan niyang ini-explore ang mga ito. Sa pagkakataong ito ay aasa na ako sa iyo. Hindi talaga ako naglaro ng maayos, sabi ni Allen. Talaga? Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya na hindi makapaniwala. Lumalim ang ngiti ni Allen. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay niya. Ang mesa ng pagsusugal ay naihanda ng napakabilis. Hindi na kailangan pang maghanda ni Michelle dahil halos araw-araw siyang naglalaro ng baraha. Ang paborito niyang bagay ay ang magsugal. Pagkaupo pa lang niya ay na-excite na agad siya. Specialty niya ito at hindi siya magpapatalo kay Allen. Pagkatapos noon, hinila na ni Allen si Arya, pabalik ng upo na siya. Hinila niya ang isang upuan at naupo muna, pinaupo si Arya sa kanyang kandungan.